At para sa ating mga balita, grupong Hezbollah may bago na namang kalaban at mga pag-aari ng Ukraine, paghahatian ng dalawang bansa. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Hindi lamang ang mga airstrike ng US sa Yemen ang nagpapatindi ngayon ng tensyon sa West Asia. Kahapon, binomba ng Syria ang bansang Lebanon. Yan ay matapos bitayin ng Hezbollah ang 3 sundalong Syrian sa Lebanon. A fighting erupted overnight along Lebanon's border with Syria. This after authorities in Damascus accused Hezbollah of killing 3 Syrian soldiers. Kahapon, araw ng Lunes, nagpadala ng 1 batalyong sundalo at mga tangke ang bansang Syria para harapin ang mga Hezbollah matapos ang ilang sandaling putukan sa pagitan ng dalawang puwersa sa northeastern part ng Lebanon. Itinuturing ngayon na isa na namang panibagong round ng gera ito patungkol sa sigalot sa border ng dalawang bansa. Ayon sa report, unang nagpaputok ang mga sundalong Syrian habang papalapit ang kanilang puwersa malapit sa border. Nagsimulang tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa mula nang pabagsakin ng mga Islamist rebel ang rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria na kilalang kaalyado ng bansang Iran at ng mga Hezbollah. Matatandaan na noong araw ng Linggo, inakusahan ng Defense Minister ng Syria ang mga Hezbollah ng iligal na pagpasok daw sa kanilang teritoryo at di umano'y nangidnap pa ng 3 miyembro ng Syrian Army. Mariin namang itinanggi ng Hezbollah ang nasabing paratang. Ayon sa isang human rights group sa Syria na nakabase sa Britanya, sangkot daw sa nasabing insidente ang ilang mga Shia Muslim, bagaman may ilang mga detalye ang patuloy pang nililinaw ng grupo. Ayon sa isang source ng pahayagang Reuters mula sa Lebanese Security, una raw nangahas na pumasok sa teritoryo ng Lebanon ang 3 sundalong Syrian. Sa takot na baka inaatake na ng mga Syrian ang kanilang teritoryo, isang armadong tribo sa northeastern Lebanon ang sinasabing pumatay sa 3 sundalong Syrian. At bilang ganti, buong gabi daw na binomba ng puwersa ng Syria ang ilang mga border ng Lebanon sa bayan ng Al-Qasar na matatagpuan 1 kilometro mula sa border. Sa isang pahayag na sinabi kahapon ng Lebanese Army na i-transfer na daw ang mga katawan ng mga napatay na sundalo sa mga opisyal ng Syrian Army bago magpaputok ang mga Syrian sa kanilang teritoryo. Agad namang nagpadala ng reinforcement ang Lebanon sa kanilang border. Isang kampo ng Syrian Defense Ministry ang inatake ng isang grupo na konektado sa Hezbollah sa Lebanon. Dahil sa pag-ataking ito, 3 sundalo ng Syrian Ministry of Defense ang namatay. Matapos ang insidente, nagpadala ng dagdag na sundalo ang gobyerno ng Syria upang kontrolin ang sitwasyon at tugisin ang grupong responsable sa pag-atake. Salamat sa Diyos dahil natunton ang grupo. At natukoy ang lugar kung saan isinagawa ang kanilang pag-atake. Ilang kasapi ng grupo ang nasugatan, at ang ilan sa mga responsable sa pag-atake ang napatay. Ngayon, pinapalakas ng Syria ang seguridad sa hangganan nito sa Lebanon para hindi na maulit ang ganitong insidente. Malaking bilang ng tropa ang ipinadala upang palakasin ang mga posisyon sa kahabaan ng border at maiwasan ang anumang muling pagpasok o pag-atake sa mga susunod na araw. Bagaman nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Hezbollah at mga puwersa ng Syria, sinasabing nahinto din ang labanang ito bago sumikat ang araw. Gayunman, ayon sa Lebanese media, may ilang mga naitalang maliliit na labanan ng madaling araw matapos naman ang pag-atake sa isang sasakyang militar ng Syria. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ilan ang nasawi o nasugatan sa insidenteng ito. Sa ibang balita, mga pag-aari ng Ukraine, paghahatian ng dalawang bansa. Maayos naman ang takbo ng usapan natin sa Russia, at titingnan natin kung may maya anunsyo tayo sa Martes.
Makikipagpulong ako kay Pangulong Putin sa araw na iyon. At maraming naging progreso nitong weekend. Sinusubukan naming hanapan ng solusyon ang digmaan, maaari naming magawa, maaaring hindi, pero sa tingin ko, may magandang pagkakataon tayo. Magkakaroon kami ng pag-uusap tungkol sa mga teritoryo, malawak ang saklaw nito, at malaki na ang pagbabago ng sitwasyon mula nang magsimula ang digmaan. Tatalakayin din namin ang usapin ng mga planta ng kuryente, dahil isa rin itong mahalagang issue. Sa ngayon, mukhang napag-usapan na ng mabuti ng parehong panig ang karamihan sa mga aspetong ito. Oo, bahagi na iyon ng negosasyon, ang paghahati ng ilang ari-arian, at matagal na nila itong pinag-uusapan. Kamakailan ay nagpulong ang delegasyon ng Ukraine at US sa bansang Saudi Arabia. Yan ay upang pag-usapan ang pagtatapos ng gera nito laban sa Russia. Nakipagkita si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman para ilapat ang mga pundasyon ng kasunduang ito. Nanawagan si Pangulong Zelensky na palakasin ang tiwala sa mga diplomatikong hakbang na ginagawa ng bawat panig. Naganap ang pag-uusap ng Ukraine at US sa Saudi Arabia 2 linggo matapos ang mainit na sagutan ni US President Donald Trump at Zelensky sa White House kung saan inakusahan ni Trump at ni US Vice President J.D. Vance si Zelensky na isang warmonger dahil sa pagtutol nito na magkaroon ng tigil putukan. Bukod dito, inaakusahan din nila si Zelensky na walang utang na loob dahil hindi daw ito marunong magpasalamat sa mga military assistance na ibinigay ng US sa Ukraine. Matapos ang sagutan na ito, nagdesisyon si Pangulong Trump na ihinto na ang pagpasok ng military assistance sa Ukraine, ganon din ang pagbabahagi ng mga intelligence sa Ukrainian Army, na naging dahilan upang maging limitado na lamang ang kakayahan ng Ukraine na lumaban sa Russia hanggang sa kalagitnaan ng taong ito. Habang dumadaan naman sa matinding pagsubok ang Ukrainian Army dahil sa ginawa ni Trump, nagpapatuloy naman ang hukbo ng Russia sa pagpasok sa iba pang mga teritoryo ng Ukraine na naging dahilan upang maubos ang natitirang alas ng Ukraine sa peace talks. Sa gitna ng mga problema sa logistics, teritoryo at diplomasya na kinakaharap ng Ukraine at sa isinusulong na ceasefire ni Donald Trump, itinuturing ngayon na isang mahalagang pangyayari ang pulong na naganap sa Saudi Arabia. Layunin kasi nito na tapusin na ang gera na nagsimula pa noong 2022. Kasama din sa usapang pangkapayapaan ang palitan ng mga bihag sa pagitan ng Russia at Ukraine, pati na rin ang tigil putukan sa himpapawid at sa karagatan at ang pagtigil ng pambobomba sa mga civilian infrastructures. Hindi naman sang-ayon ang Russia sa 30 days ceasefire na iminungkahi ni Donald Trump. Nais ni Putin ng pangmatagalang tigil putukan at kasunduang pangkapayapaan, pero kailangan daw na manatili sa kontrol ng Russia ang mga teritoryo na sinakop na nito sa Ukraine. Bukod dito, nais din ni Putin na tigilan na ng NATO ang pagpapalawak ng membership nito sa Eastern Europe malapit sa border ng Russia at tiyakin na wala ng bagong bansa ang madadagdag pa sa membership ng NATO. Itinuturing kasi ng Russia na banta sa kanilang kalayaan ang pagpapalawak ng NATO hanggang sa kanilang mga border. Sumang-ayon naman si Trump na hindi na dapat maging bahagi pa ng NATO ang bansang Ukraine. Dahil hindi na maaaring sumali sa NATO, naghahanap ngayon ang Ukraine ng alternatibong paraan para matiyak ang seguridad nito mula sa posibleng pag-atake ng Russia sa hinaharap. Pero may kapalit na hinihingi si Donald Trump para sa kahilingang ito. Nais ni Trump na pirmahan ni Zelensky ang isang mineral deal kung saan magkakaroon ng karapatan ang US na minahin ang $500 billion na halaga ng mga pambihirang mineral ng Ukraine. Inaasahan na muling pag-uusapan ang tungkol dito sa mga susunod pang pagpupulong ng US at Ukraine. Bagaman ipinakita na ni Zelensky ang kanyang willingness na pumirma sa $500 billion mineral deal, hindi pa rin nawawala sa isipan ni Trump ang mga pagdududa na baka hindi pa talaga interesado si Zelensky na tapusin na ang gera. Sa tingin ko, pipirma sila sa mineral deal. Pero gusto ko rin sana maging willing sila na tapusin na ang gera. Sa ngayon kasi parang hindi pa nila ipinapakita.
Pero sa tingin ko, sa susunod na 2 o 3 araw, magiging malinaw sa atin yan. Sa ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon ang bansang Ukraine. Humihina ang suporta ng Amerika habang lumalaki naman ang teritoryong sinasakop ng Russia. At ngayon ay nakataya pa ang $500 billion na halaga ng kanyang mga mineral para lamang masiguro ang kaligtasan ng kanyang bansa. Naniniwala ang mga eksperto na kailangang maging maingat sa desisyon ang Pangulo ng Ukraine. Para kay Trump, ang kapayapaan sa Ukraine ay isang usapang negosyo, habang sa Russia, ang kapayapaan naman ay madadaan sa pagsakop ng mga teritoryo ng Ukraine. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.